Ang kapayapaan ng Diyos Ama at ang ating Panginoong Kristo ang manatili sa atin. Muli po ay isang magandang araw, anumang oras po tayong nakakarating na muli sa inyong mga lugar sa iba't ibang panig ng daigdig at sa anumang wika po ninyo kami napapakinggan sa mga oras na ito. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International na nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na muling ipinagkaloob sa atin upang ngayon po ay ating maipagpatuloy ang ating live na worldwide Bible study. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi, anuman po ang lugar saan man kayo naroon. Salamat sa Diyos mga kapatid sa isa pang pagkakataong muli na sa inyong sariling tahanan ay makarating kami. Minsan sinabi po ng Apostol Pablo na sila'y nakapasok sa mga kapatid samantalang hindi pa sila kaanib sa iglesia, ay nakapasok ang mga apostol sa mga kapatid ng unang siglo. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang 1:9 ng Tesalonika. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nangakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Sabi ng mga apostol, mula sa pagiging mananamba sa Diyos-Diyusan, ang mga unang Kristiyano ay nahango sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, nagbalik sa Diyos sa pamamagitan ng nakapasok ang mga apostol sa kanila. Maraming sentido yung salitang nakapasok. At ngayon, gusto kong ito ay maintindihan ninyo na ang pagkapasok ng mga apostol sa mga unang Kristiyano, sa panahong sila ay sumasamba sa Diyos-Diyusan, nakapasok ang mga apostol. Maaaring nakapasok sa lugar, nakapasok sa bahay, nakapasok sa puso. Ang ultimate po ay yung nakapasok sa puso. Yung 2 Korinto ay yun ang the ultimate na pagkapasok. Sabi niya, buksan ninyo ang inyong mga puso sa amin. Sa salitang buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso, ang layo ng mga apostol, makapasok sila sa puso ng mga naglilingkod sa Diyos kasi yung dala-dala nila na salita ng Diyos, yun ay dapat makarating o makapasok sa puso. Basahin natin ang 7:2 ng 2 Korinto, kapatid na Daniel. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman. Hindi namin ipinasama ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Hindi namin inapi ang sinuman, hindi namin pinasama ang sinuman, hindi namin dinaya ang sinuman. Wala silang masamang intensyon na gusto nilang makapasok sa puso, hanggang sa kaloob-looban ng mga kapatid. At yan yung sinasabi niya doon sa Tesalonika. Kung babalikan natin yung sa Tesalonika 1, versikulo 8, ang sabi doon ay, sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako
ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nangakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. So napakalaking provecho o napakalaking pakinabang sa tao na makapasok ang mga alagad ng ating Panginoon sa kanila, maaari sa lugar, sa bayan, yung sinasabi niya dun sa 1:8, mula ang wika sa inyo nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia, sa Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang pananampalataya ninyo, sabi ni Pablo. Kaya ito'y nangyari nang sila ay makapasok sa mga taga-Tesalonika. Nang sila ay mula sa Diyos-Diyusan, magbalik sa Diyos na buhay at tunay. Yan po ang magandang naganap noon. Siguro ang mga apostol noon, limitado lang ang mapapasok na lugar. No? Kasi wala naman noong telebisyon, wala naman noong internet. Kaya nung ang Panginoong Hesus ay mapatayin sa krus at mabuhay mag-uli, ang mga miyembro ng iglesia noon, baka wala pang 1,000. Kasi nung mabuhay siya mag-uli, pagkatapos na siya makapangaral ng humigit kumulang sa 3 taon at kalahati. Nung mabuhay siya mag-uli, ang mga kapatid na nagkatipon para makita siya na siya'y talagang nabuhay, meron lamang mga 500 kapatid. Doon sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 5. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Pagkatapos niyang mabuhay mag-uli, napakita siya kay Cephas, si Pedro po yun, at nagpakita siya sa 12. Pagkatapos, sabi ni Pablo, napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan. Ibig sabihin, ay siyempre ang kapatiran kung mabalitaan nilang nabuhay mag-uli ang Panginoong Hesus. Siguro kung may a-absent man doon, konting-konti lang. Nung nagkakatipon sila, nagpakita ang Panginoon, mahigit lamang silang 500. Ang punto ko po, mga kapatid, kasi limitado ang paraan noon para makapasok ang mga alagad, ang Panginoong Hesus sa mga tao, sa kanilang bahay, sa kanilang bayan, no? Kanilang domain. Pero ngayon, salamat sa Diyos, pati yung bahay ng kaaway natin, napapasok natin. Sa pamamagitan ng social media, ng streaming sa internet, ng satellite, sa pamamagitan ng satellite, papasok po ng dating daan, pati ang malalaking cruise ship na nasa gitna ng mga karagatan na ang dahilan ay dahil sa satellite. Meron po kasi tayong satellite feed sa 7 satellite companies na nagsiservisyo sa programang
ang dating daan o the old path, El Camino Antigo o Camino Antigo. Ito po'y nakukuha hanggang sa kakaragatan ng mundo. Ang katunayan, meron tayong mga kapatid na naaanyayahan sila sa mga cruise ships at nakakapagbautismo rin tayo sa ganitong mga cruise ships. Yan po ay bunga ng teknolohiya na ating nagagamit. Pati yung ating mga kaaway na papasok ng ating programa. At sila, hindi naman natin pinipilit. Sila talaga ang ang nag-aabang kung ano ang maipupuntos o maipapanira sa atin. Pero salamat sa Diyos, kahit na ano pa ang kanilang intensyon, nakakapasok tayo sa kanila. Malay natin, isang panahon, pati yung mga naninira sa atin, marami na po kasi tayong karanasang ganyan eh. Pati yung mga naninira, awa ng Panginoon na aanib sila, inaamin nila na sila ay tik-tik ng iba-ibang iglesia, dahil sa pakikinig, naliwanagan sila, isinurrender yung kanilang ID nung mga scan ng iglesia ni Manalo at yung mga ID ng iba't ibang mga tik-tik na dumadalo sa ating mga pagkakatipon. Marami na po tayong ganyan. Yung mga naninira, bandang huli humihingi ng tawad sa kanilang paninira sa atin. At naipakita ko na yun yata dito sa ating Bible study. May mga naninira, merong gumagawa ng ano-anong caricature sa internet, nilalagyan ako ng mga retrato sa internet para magmukha akong si Raulo. Okay lang. Okay lang yun. Talagang, alimbawa, ito, pakinggan natin ito sandali. Isa ito sa mga nagkakalat ng mga sa internet dati eh. Pakinggan nyo. Eli, gusto ko lang pong sana tanungin kung mapapatawad niyo po ako sa mga nagawa ko po. Brad Eli, kasi po nung dati sa mga internet po, sa mga lumalabas po sa Facebook na mga live nyo, isa po ako sa mga nagko-comment at naninira sa programa nyo. Isa rin po ako sa nag-e-edit sa picture nyo ng mga malilaswang kung ano-ano man. Isa rin po ako sa nangaasar sa mga lahat ng kapatiran. Tapos po, one time po na sabi ko, sige nga, try ko nga ako, subukan ko na dumalo dun sa sinasabi nilang dating daan. Ayun, in-invite po ako ng asawa ko na kaanib po dito. Magto 2 years na po, si Sis Janet po. Ayun po, sabi ko, merong isang tumatak sa isipan ko na isang sinabi niyo po, na kahit kayo galit sa akin, sige, samba lang kayo para makapakinig kayo ng aral. Yun po yung tumatak sa isip ko, Brad Eli. Sabi ko, napakinggan ko po yung aral nyo na sabi ko, Panginoon Diyos, bakit ganun? Bakit ko po nagawa yun? Bakit ko po nasabi yun? Bakit po ako naninira? Totoo naman palang aral na tinuturo ni Brad Eli. Kaya, ayun po yung gusto kong kasi ngayon po, under po ako ng indoctrination po na sa sa lokal po ng Mandani po. Bali wala po akong absent kasi bawat po doktorina 1, 2, 3 hanggang 14 days ayun po. Wala po akong pinapalampas na kasi napakasarap pong pakinggan ng aral. Sobrang sarap kasi bawat salita. Nakita nyo yan, no? Nag-e-edit pa ng mga retrato ko kung ano-ano nilalagay kung ikaw masamang tao,
gagantihan mo na yan. Pero awa ng Diyos, hindi tayo gumaganti ng masama sa masama. Pareho rin ng ibang mga iglesia ni Manalo na ganun din ang ginagawa. Nandudurog daw sa pagkatao ko. Sabi nung kapatid, awa ng Diyos, nakapasok ako eh. Kaya ngayon nakapasok na ako sa mahigit na kahapon 70,000 ang mga bahay na napasok natin. Hindi naman yan iniimbento eh. Makikita mo naman yan kung ilan ang nakakonekta na devices. Ngayong oras na ito, ang connected devices sa ating social media accounts ay 29,317 devices, mga computer, maaaring laptop, maaaring cellphone. Bawat isang device, pwede namang menong nakikinig na 2, 3, 4. Kaya, salamat sa Diyos, nakakapasok tayo. Tuloy po tayo sa pag-aaral ng sinasabi ng mga ateista, hindi naniniwala sa Biblia, at saka yung mga walang Diyos, na ang Biblia raw maraming contradiction. Nakita natin kahapon yung isa nilang ipinagmamalaki na marami raw contradiction. Kaya aalamin natin ngayon ang iba pa. Hindi natin lahat ito, kasi libo raw ito libo-libo. Sabi ng mga iba. Pag ito lahat pinatulan natin, papakita ko lang sa inyo na hindi totoong may contradiction sa Biblia. Loloobin ng Diyos, mga ilang topic ang ating... Kasi kung lahat na yon ating ititreat individually, abutin na po tayo ng taon bago matapos lahat yan. Siguro yung mga vital lang, halimbawa, kagaya nung isang sinasabi nila na sabi raw ng Diyos, ang magulang hindi mananagot sa kasalanan ng anak. Ang anak hindi mananagot sa kasalanan ng magulang. Pero bakit daw sinasabi sa Biblia na ang mga anak magsasuffer sa kasalanan ng magulang? Parang ganun. Babasahin ko sa inyo. Dito sa isang talata ng Exodo, sa Kapitulo 20, at versikulo 5, basahin natin kapatid na Daniel. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napopoot sa akin. Ayon. Dinadalaw ko, ang sabi ng Diyos, ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi. Ayon. Bakit ganyan? Pati yung anak nadadamay. Totoo po ba yun na ang anak madadamay? Iyon ang pakahulugan ng hindi umuunawa. No? Pero guided ng salita ng Diyos, tingnan muna natin ang salita ng Diyos kasi ang Diyos ay hustisya. Ang Diyos ay fair. Nagpa-practice siya palagi ng equity. Kagaya nung napag-aralan natin kahapon, na pagka lumagay ka sa hustisya, hustisya ilalagay sa iyo ng Diyos. Pag lumagay ka sa kabutihan, kabutihan ang nakatakda sa iyo. Pero pagka lumagay ka sa masama, may masamang naghihintay sa iyo. Pero nasa masama ka,
bigla kang nagbago, lumagay ka sa kabutihan, yung itinakda ng Diyos na kabutihan, ay malalagay sa'yo. Ganon yon. Kaya ang Diyos ay fair. Exactly fair. Iyon ang ginarantihan niya sa kasulatan. Basahin natin ang Ezekiel. Ganito po ang sinasabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel 18:20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Ganito ang Diyos. Fair siya. He always practices justice. The soul that sinneth, it shall die, sabi niya. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. That is God's justice. Who commits the sin shall suffer the consequences of his sin. Not the father suffering the consequences of the sin of a child, nor a child suffering the consequences of the sin of the father. No. It is God's justice. But, bakit ganon? Ang anak hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o ang ama magdadanas ng kasamaan ng anak. O eto, balikan lang natin. Talasan nyo lang ng utak, mga kapatid. Basahin natin uli ang 25 ng Exodo. Pakinggan niyong mabuti. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat Bawal ako... po maglingkod sa Diyos-Diyusan. No? Bawal gumawa ng Diyos-Diyusan mula sa versikulo 4. Huwag kang gagawa, huwag mong yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran, gaya ng ginagawa ng Katoliko. Marami po kasing Diyos-Diyusan ng mga Katoliko na ginawa ng kamay ng mga tao. Ribulto ni Pedro, ribulto ni Mama Mary, ribulto ni Santiago, ribulto na kung sino-sino na pinaglilingkuran nila, pinagpepiesta, dinadalanginan, pinapasan, no, pinagpoprosesyon. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Ang liwanag naman yan eh. Ha, pare, maging totoo ka lang sa sarili mo. Bawal nga gumawa eh. Huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Ba't gumawa kayo? Kasi pinagkakakitaan nyo yan eh. Binibenta nyo. Huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Naninibugo ang Diyos. Pero mo, siya lumikha sa'yo, tapos gagawa ka ng ribulto, siya ang luluhuran mo. Imbis na luhuran mo, yung gumawa sa'yo, lumuluhod ka dun sa ginawa mo. Ayon sa Biblia, kasinungalingan yan. Basahin natin ang 1:25 ng Roma, kapatid na Daniel. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kasinungalingan yan eh. They have changed the truth of God into a lie and worshiped and served the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. Kasinungalingan yan.
pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Naglilingkod sila, sumasamba sila, nananalangin sila sa bato, sa kahoy, sa plastic, sa kung ano-ano, na ginawa ng kamay ng tao. Wala namang pagka-Diyos dyan. Mali yan. Kaya ang sabi ng Diyos, naninibugho siya. He is being jealous because of the iniquity of these people, that instead of worshiping the Creator, they are worshiping creatures. Iyan ang mali. It is a lie. Kaya ang Diyos ay naninibugho. Tinasabi naman niya ng ng pasyong Katoliko Pati pasyon katulong ng Biblia Kasi yung mga bahagi ng pasyon na iba-ibang bahagi, kinopya sa Biblia nung gumawa ng pasyon si Padre Mariano Pilapil. Dapat na maghinanakit, sa'yo ang poong marikit, ginto't pilak, yamang munti, sa'yo'y di pinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Ayun, sino ba si Baal? Diyos-Diyusan yan, bato. Binigyan ka lang din to, binigyan ka ng pilak. Hindi pinagkait sa'yo. Tapos yung pilak at gintong binigay sa'yo ng Diyos, ilalagay mo kay Baal na Diyos-Diyusang bato. Kaya dapat maghinanakit, sabi ng pasyon. Tama yung sabi sa Biblia, na ako ay Diyos na mapanibughuin. Sabi niya, pagka ikaw ay sumasamba sa hindi tunay na Diyos, naninibugho ang Diyos, nagseselos. Yung nakadiskusyong kumpari sa Guagua. Hoy, Soriano, tanga ka, sabing ganon. Bakit ka ko? Hindi naman kayo ng aming pinaglilingkuran. Kung pinapasan man namin yun, hinahalikan, nilalagyan kandila, pinapatungkol namin yun sa Diyos. Ba't naman maninibugo ang Diyos kung totoo yan sinasabi mo? Parang ganito lang kako yan Yung asawa mo, yayapusin yung isang lalaki at hahalikan, no? Makikipag-lips to lips. Sasabihin ng asawa mo, oy dear, wag ka magseselos patungkol ito sa'yo. Ibang lalaki ang nililingkis mo. Tapos sasabihin mo, papatungkol mo sa akin. Sira ulo mo. Sinong lalaki maniniwala kundi tanga na nakikipaglingkisan ka sa ibang lalaki, pinapatungkol mo sa lalaki, sa asawa mo. Kalokohan yon. Sasabihin ng mga Katolikong pare, hindi naman kayo na sinasamba namin. Representasyon lang yan. Ang talagang sinasamba namin ang Diyos. Pilosopya mo yan. Bawal nga ng Bibliang gumawa ka niyan At bawal nga paglingkuran mo Bawal kang ang lumuhod dyan Huwag mong yuyukuran sila. Thou shalt not bow down yourself unto them or serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Ayun. Ako'y Diyos na mapanibuguin. Ang sabi ng Diyos, ng resulta ng pagsamba sa Diyos-Diyusan, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng mga lahi ng napupuot sa akin. Yan. Kaya yan. Ang Diyos pati yung mga anak nagsasaper. Hindi ka pala umuunawa kundi ka ba naman sira. Binibigyan mo ng kahulugan yung salita ng Diyos. Hindi naman ikaw ang nagsalita. Tanungin mo sa Diyos, ano po ba ang kahulugan nung dinadalaw mo ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng napupuot sa akin. Alam niyo mga kapatid, si Adan nagkasala. No? Nang magkasala siya,
Dahil ba ron sinumpanan ng Diyos ang lahat ng anak ni Adan? Hindi naman ang sabi sa Biblia, hanggang sa ikatlo, sa ikaapat, to the third and the fourth generation of them that hate me, dinadalaw ko, sabi ng Diyos. Ang tanong natin, nang magkasala ba si Adan, mga kapatid, yung bang anak niya masama na? O sinumpa na ng Diyos? Hindi totoo. Bakit? Si Abel pangalawang anak ni Adan Panganay si Cain at pangalawa si Abel. Si Abel hindi naman nagsuffer nung pagkakamali ni Adan Si Abel hindi. Pangalawa pa lang yun hindi pa ikatlo, ikaapat, hindi. Basahin natin ang Hebreo 13:4. Pakinggan nyo. 4, kapatid na Daniel. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya, si Abel naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa magitan nito, sinasaksihan sa kanya na siya'y matuwid. Nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanya, sa kanyang kaloob. Nakita nyo, ang Diyos nalugod sa handog ni Abel. Bakit? Hindi naman niya sinumpa ang mga anak ni Adan Kahit si Adan nagkasala sa Diyos, ang ikalawang anak niya nagmana ng kabutihan na pinagpala ng Diyos Ang katunayan nga, si Seth, nung patayin ngayon ni Cain, si Abel, pinalitan ng Diyos ng isa uling mabuting tao 4:25 ng Henesis. At nakilalang muli ni Adam ang kaniyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kaniyang pangalan na Seth sapagkat aniyay binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Ayan. Si Seth, kahalili ni Abel, matuwid din. Dahil ba nagkasala si Adan, galit na ang Diyos sa lahat ng mga anak ni Adan. Maling interpretasyon ng mga ateista. Mali. Kung titignan mo yung Exodong ginagamit nila para sirain ang Biblia, dinadalaw ko ang wika, ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng lahi ng napopuot sa akin. Kung napopuot ka sa Diyos, kasali ka na, napopuot ka kasi sa Diyos kasi sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. No? Kasi kung umiibig ka sa Diyos, hindi ka sasamba sa Diyos-Diyusan. Ang sasambahin mo, tunay na Diyos. Kaya pag sumamba ka, lumuhod ka sa Diyos-Diyusan, napopuot ka sa Diyos. Maraming taong ganyan Sa ating panahon, mga taong napopuot sa Diyos dahil mananamba sa Diyos-Diyusan, ayaw ng tunay na Diyos. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 3:1, kapatid na Daniel. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo,
mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Wala sa Diyos ang kanilang pag-ibig. Maibigin sa kalayawan, maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, maibigin sa kalayawan kaysa pagka maibigin sa Diyos. Hindi nila mahal ang Diyos. Napopoot sila sa Diyos. Ang katunayan, dun sa 1:30 ng Roma, pakinggan nyo. Mga mapanirampuri, mga napopoot sa Diyos. Ayan, mga napopoot sa Diyos, galit sila sa Diyos, gagaya niyang mga ateista. No? Ayaw nilang kumilala sa Diyos. Kaya yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, yan po, isang bagay ng pagkapuot sa Diyos. Na pinakikita mo, hindi mo mahal ang Diyos dahil sumasamba ka sa Diyos-Diyusan na ibinawal ng Diyos na sambahin. Na ginawa ng kamay ng tao. Ang katunayan nga, niisipin mo man lang na yan may pagka-Diyos, bawal na ng Biblia eh. Isipin mo pa lang, bawal na eh. 17:29 ng Gawa. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi natin marapat isipin kung may isip ka talaga, padre. Ano? Padre pa naman, Reverend Father patawag sa'yo. Kung di ka ba naman, palibasa itong Reverend Father na naninira sa atin lasenggo Napagkarami ko napakita sa mga Facebook na puro inuman ang hinaharap nito. Paano matututo ng salita ng Diyos? Sabi dun sa Biblia, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, hindi natin marapat isipin. Mag-isipan pa lang bawal na Hindi marapat isiping ang pagka-Diyos katulad ng ginto, pilak, bato, o ano pa, kahoy, plastic, styrofoam, fiberglass, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Walang pagka-Diyos diyan kahit kapiraso. Para yan ngayon pasanin mo, lagyan mong bulaklak, lumuhod ka dyan, manalangin ka dyan. Dapat na maghinanakit sa iyo ang poong marikit. Ginto't pilak yamang munti, sa iyo'y di ipinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Kaya, naghihinanakit ang Diyos. Pero, yung Diyos na yon, naghihinanakit man siya, kanino siya naghihinanakit? Hanggang sa 3 at sa 4 na salin ng napopoot sa akin. Kung hindi ka naman napopoot sa Diyos, kahit ikaw pa lang ang unang salin o 2, kagaya ni Abel at kagaya ni Seth, yun ba kabilang dun sa napopoot sa Diyos? Hindi. Kaya yung interpretasyon nitong mga mokong na mga kalaban ng Biblia, na pati mga anak dinadamay hanggang sa 3, 4 na salin ng lahi. Nung napopoot, hindi ka naman napopoot, para kang si Abel, para kang si Seth, naging karapat-dapat na siya sa Diyos. Hindi naman malayo kay Adan si Seth Hindi pa umabot ng 4 na salin ng lahi Pero naging dapat sila sa Diyos, si Seth. Ang katunayan, si Seth nga, diyan sa lahi ni Seth, nanggaling ang ating Panginoong Sukristo. Para sabihin natin na yung misinterpretasyon nyo, para siraan nyo lang ang Biblia. Sabi ikaw, hindi madadamay ang anak sa magulang. Hindi ka madadamay kung di ka susunod sa ginawa ng magulang mong masama. Pero pag yung ginawa ng magulang mong masama, ginawa mo rin, tuloy-tuloy yun. Hanggang sa 4 na salin ng lahi. Pero, kung halimbawa, si Adan gumawa ng hindi tama, si Abel naman na kanyang pangalawang anak gumawa naman ng tama, ibig sabihin, si Abel susumpain ng Diyos. Hindi nga
Sabi sa Biblia, pinatototohanan siya ng Diyos na siya'y matuwid maging sa kanyang kaloob. Kaya nga patay na siya, nagsasalita pa eh. Sabi ni Pablo. Kaya na-resolve natin yung tiope ng mga ateista na mali daw yung Biblia. O ngayon, ang isang hindi nila naiintindihan, yung sinabi ng Diyos, dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Ano ba ibig sabihin nun dinadalaw? Masama ba ibig sabihin nun? Tinitignan ng Diyos. Bawa, nagkasala yung magulang mo, mananamba sa Diyos-Diyusan. Yung unang sali ng lahi, dadalawin ng Diyos yon. Ikalawa, dadalawin ng Diyos. Ikatlong sali ng lahi, dadalawin ng Diyos. Ikaapat na sali ng lahi, dadalawin ng Diyos. Ano ba kahulugan ng pagdalaw ng Diyos? Ha? Basahin natin ang unang Pedro. Kapitulo 2 at versikulo 12. Na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ang pagdalaw pala ng Diyos, visiting the iniquity of the father unto the son, unto the third and fourth generation of them that hate me. Aba, ang Diyos pala'y talagang mapagmahal. Kahit na lahi kayo ng mananamba sa Diyos-Diyusan, dadalawin niya pa rin kayo. Ano kahulugan ng pagdalaw? Pagliligtas yun. Ang pagdalaw ay care, pagmamahal, ang pagdalaw. Ang isang kahulugan ng pagdalaw ay yung pagbibigay ng pagpapahalaga o pag-atensyon. Isang kahulugan ng pagdalaw ng Diyos na kahit ka na masasama kayong lahi, dadalawin kayo. At ang pagdalaw niya, ang kahulugan niyan, sa ultimate na kahulugan ng pagdalaw ay upang iligtas ka. Basahin natin yung aklat ng Lucas 1, versikulo 66, kapatid na Daniel. At lahat ng mga nangakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang puso, na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. Pong ipanganak si Juan Bautista, nagsalita si Zacarias na kanyang ama ng patungkol sa kanyang anak na si Juan Bautista. Nung marinig nila ang sinabi ni Zacarias na ama ni Juan Bautista, lahat ng nakarinig ang wika nito, mas mabuti umpisahan muna sa 62, kapatid na Daniel. At hinudyatan nila ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag. At humingi siya ng isang sulatan at sumulat na sinasabi, ang kanyang pangalan ay Juan, at nagsipanggilalas silang lahat. At pagdakay nabuka ang kanyang bibig at ang kanyang dilay nakalag, at siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. At sinidla ng takot ang lahat ng nagsisipanahan sa palibot nila. At nabansag ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing maburol ng Judea. At lahat ng mga nangakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang puso, na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. At si Zacarias na kanyang ama ay napuspos ng Espiritu Santo at ng hula na nagsasabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Yan. Sa magitan ng Espiritu Santo, nagsalita si Zacarias na ama ni Juan Bautista.
Sabi niya, purihin ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Nagsasalita si Zacarias sa pagkakasilang ng kanyang anak na si Juan Bautista. Yung palang pagkakaroon ng isang tutubos, ng isang pagkakaroon ng isang mangangaral ng totoo, pagdalaw pala ng Diyos yun sa kanyang bayan. Kaya kung sabihin man ng Diyos, dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng napopuot sa akin. Tamo nga, napopuot ka na nga sa Diyos, sumasamba ka sa Diyos-Diyusan, dadalawin ka pa rin niya. Nagpapakitang ang Diyos ay mabuti. Naintindihan mo yung punto ko, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. At minamali po nila na parang ang pinalilitaw nila, ang ibig sabihin ng dinadalaw yung katampalasanan ng mga magulang dun sa mga anak, pinalalabas nila na inaatangan ng kasalanan yung mga anak na ibinibigay o ipinapasa yung kasalanan ng magulang doon sa anak. Pinagkokontra po nila na hindi pala ganun ang ibig sabihin ng dinadalaw. Maganda pala yung kahulugan noong pagdalaw ng Diyos para pong sa ipinapakilala nga ng Biblia, pagkakataon na paglingap o pagmamahal, pagpapakita ng Diyos ng kanyang konsiderasyon sa tao na ito po ay mabigyan ng pagkakataong maligtas at maging dapat. At hindi kagaya ng pinatutunog nila na para bang pagka masama yung magulang, ay parang pinapakita nila na kakargahin ng anak yung kasamaan ng magulang para maikontra po nila doon sa ibang talata pa ng Biblia dahil hindi lang pala nila naiintindihan yung sinasabing katwiran dito ng banal na kasulatan, kapatid na Eli. At ang katunayan, kung itutuloy mo lang yung 25, ulitin natin, kapatid na Daniel, ang 25. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napopuot sa akin. Dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi. Meron bang masamang implikasyon yun? Ang masama nasa utak ng mga ateista at ng kalaban ng Biblia. Pero kung Diyos ang kukunin mo ang paliwanag, basahin natin dyan din sa Exodo. Itong isang talatang ito kanina. Pakilagay mo uli. 34:7 ng Exodo. Na gumagamit ng kaawaan sa libu-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin. Ayan, kita nyo? Ano ang intensyon ng pagdalaw ng Diyos? Gumagamit siya ng kaawaan sa libo-libo. Nagpapatawad ng kasamaan. Halimbawa, dinalaw niya yung ikalawang salin, ikatlong salin, hanggang ikaapat. Dinalaw niya. Nagbalik loob naman sa kanya. Tumalikod sa kanilang masamang lakad. Sabi, gumagamit siya ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan ng mga pagsalangsang, ng mga kasalanan. Ang pagdalaw niya para patawarin ka, para bigyan ka ng chance. At sa anumang paraan, hindi aariing walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa kaapu-apuhan, hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi. Anong dahilan ng pagdalaw ng Diyos? Para magpatawad,
para ikaw ay bigyan ng pagkakataon na magsisi ka sa iyong mga pagsalangsang at kasalanan. At kung talagang ayaw mong magsisi, yun na. Paparusahan ka na ng Diyos. Pero yung pagdalaw niya, para pakahuluganan mo na totally masama ang ibig sabihin, ang masama ang utak, yung mga kalaban ng Biblia. Masama utak nyo, tindi nyo, napakawawalang yan ninyong ayaw maniwala sa Biblia. Sinisira nyo pa ang Biblia. Tanungin nyo lang ang konsyensya nyo, hindi naman ganyan ng Diyos eh. Ang pagdalaw niya, pagbibigay ng chance. Hindi ibig sabihin, susumpain niya na yung mga ikaapat na salin ng lahi. Pakahulugan lang yan ng mga galit sa Biblia, mga napopoot sa Diyos. Pero basahin ninyong paulit-ulit, gumagamit ng kaawaan. Pag dumadalaw siya, gumagamit siya ng kaawaan sa libo-libo. Nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan. Tapos, binigyan ka ng chance. Ayaw mo. Sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Kung ayaw mo talaga magbago. Na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng lahi. Ibig sabihin, mayroong magandang implikasyon ang pagdalaw ng Diyos para magpatawad, mangumbinsi, umalis ka sa masama, magsisi ka. Yun ang Diyos ng Biblia. Para sirain nyo, titindi ng sikmura nitong mga walang yang ito. Nako. Dapat sa inyo talaga. Kasi naalala ko, pag nababasa ko yung mga sinasabi ng ateista, kung ano-anong pagmumura ang ginagawa sa Diyos. Pero mo sabihin mong stupido. Marami. Ayokong hindi ko gusto sabihin sa bibig ko eh. Ang kanilang pagmumura sa Diyos, ayokong sabihin, tindi ninyo, napakawalang yan ninyo. Lahat ng katarantaduhan sa mundo galing dyan sa mga ateista na yan eh. Na hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Biblia. Sana merong mga mangangaral yan na makadiskusyon, mga ateista na yan. Pinagkokontra ang Biblia, hindi mo naman naiintindihan yan eh. At saka hindi naman para sa iyo yan eh. Unang-una sa logic at sa rule of estoppel. Hindi ka pala naniniwala dyan, ba't ginagamit mo? Pumunta tayo sa hustisya. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Bakit gagamitin mo ang Biblia para ipanira mo sa Diyos? Hindi ka naniniwala. Salita ng Diyos yan eh. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Hindi ka ba makakagamit ng ibang mga bagay? Hindi yung mismong Biblia ang gagamitin mo na salita ng Diyos. By the rule of estoppel and logic, tarantado ka. Bakit? Hindi mo pinaniniwalaan, gagamitin mo para ipanira mo sa Diyos. Hindi ka naniniwala eh. Ako, ginagamit ko ang Biblia para ipagtanggol ko ang katotohanan ng Diyos. Dahil naniniwala ako sa Biblia. Ikaw hindi ka naniniwala, gagamitin mo ngayon to para siraan mo ang Biblia at para siraan mo ang Diyos. Sira ulo mo. Kaya alam nyo mga kapatid, patawad ho. Kuminsan, nakakagalit ng kalooban yung mga naninira sa Diyos. Naaalala ko kasi napagbababasa ko na sinasabi nitong mga ateista. Sukat kung ano-anong masasamang salita ang sinasabi laban sa Diyos. Humanda kayo, darating din ang araw nyo. Ayon sa Biblia, basahin natin ang Judas. Sa Kapitulo 1 ng Judas at versikulo 14, kapatid na Daniel. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Hintayin niyong matupad yung sinabi ni Propeta Enoch. Darating ang Panginoon para isagawa ang paghukom. Kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal, mga anghel, na ang sabi, upang isagawa ang paghukom sa lahat,
upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita nila laban sa Kanya. Lahat ng paninira nyo sa Diyos, maghumanda kayo. Tandaan ninyo, hindi pa sapat ang COVID sa inyo. Hindi sapat yung COVID. Meron pa kayong impyerno at dagat-dagatang apoy, mga ateista. Kasi sa lahat ng bagay na mabibigat na sinalita laban sa Kanya ng mga makasalanang masasama, darating yan. Ako naniniwala ako, darating yan. Naawa nga ako sa inyo, kaya ako nagsasalita eh. Baka sakali magbago kayo. Baka hindi mo lang naintindihan ang Biblia. Binibigyan mo ng sariling interpretasyon mo with your malicious mind. Baka sakali maintindihan mo na yung pagdalaw ng Diyos, dalawa ang kahulugan nun. Dadalaw siya para maawa, magpatawad, magbigay ng konsiderasyon. Pero pag ayaw mo mapatawad, ayaw mo umalis sa masama, hahatulan ka na niya. Yan ang pagdalaw ng Diyos. Hindi masama ang implikasyon yan para sa isang sumasampalataya. Na dadalawin niya ang katampalasanan ng magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo, sa ikaapat na salin ng lahi na napupuot sa kanya. Ewan ko, nakuha mo ba yon kapatid na Rodel? Po, kapatid na Eli, awa po ng Diyos, nakuha ko po yung punto na sinasabi ninyo na ginagamit pong batayan ng mga nagsasabing contradiction daw po ang Biblia. Isa nga pong talata na ginagamit nila yung sinasabi sa Exodo na yon, na dinadalaw ng Diyos ang kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikaapat na salin ng lahi. Na ang ibig nilang patunugin, nagkasala yung magulang, mananagot yung mga anak hanggang sa ikaapat na salin ng lahi. Ang kahulugan po palang isa nung pagdalaw ng Diyos sa kasamaan ng mga masasama, para sila iligtas, bigyan ng pagkakataon at patawarin, kapatid na Eli. Kaya lang, kung hindi talaga sila magbabago, siyempre ang Diyos ay hustisya. Ginaya mo yung kasalanan ng magulang mo, kung ano yung kaparusahan ng magulang mo, yun ang makakamtan mo. Pero ang linaw nga po nung halimbawa na yun, na si Adan nagkasala, ipinanganak niya si Abel. Si Abel hindi naman po nadamay dun sa kasamaan ni Adan eh. Tinatawag nga po si Abel na matuwid eh. Actually, isa nga po siya sa mga halimbawa ng pananampalataya na kinalugdan ng Diyos si Abel eh. Pero ano yon? Anak ni Adan yon, direktong anak ni Adan yon. Unang salin pa lang yon ng lahi. Kaya yung pong mga naninira sa Biblia, hindi po katakatakang sila, Bradeli hindi nila maintindihan yung Biblia. Kaya sila naninira kasi hindi nila naiintindihan. Pero siguro, kahit 1,000 contradiction yung sinasabi nila na contradiction ng Biblia, isa yung contradiction po na yan na nakita ng ating mga kapwa-tao ngayon, na kung maiintindihan mo pala, hindi contradiction, magkakaroon na po tayo ng ideya dapat na ang sinasabi nilang contradiction yon sa utak nila na hindi nakakaunawa. Pero sa isang taong binigyan ng Diyos ng pagkaunawa, kasi salita ng Diyos yan eh. Pag hindi papaunawa ng Diyos sa'yo yan, hindi mo talaga maiintindihan. Kaya ang dating sa'yo, kontradiksyon. Pero kung ang Diyos ang kukunan mo ng paliwanag doon sa kanyang salita, hindi kontradiksyon yon. Kaya sa akin po, Bradeli, sabihin mang 1,000 kontradiksyon, may napatunayan na akong isa na kontradiksyon sinasabi nila, hindi naman pala kontradiksyon. Buburahin ko sa isip ko yung sinasabi nilang may 1,000 kontradiksyon dahil itong isang sinasabi niyong kontradiksyon, hindi pala kontradiksyon eh. Hindi nyo lang naiintindihan eh. Kapatid na Eli, kaya ito po, sa aking paniwala, malaking bagay po ito na dapat nating i-consider na yung sinasabi nilang nagkokontra-kontra sa Biblia, nagkokontra-kontra yon sa hindi nakakaintindi. Talagang kahit anong gawin nila, magkokontra talaga yan dahil di na po nila naiintindihan. Pero awa ng Diyos, dito po sa pag-aaral natin ngayon, Brad Eli, malinaw po yun. Hindi tama yung kanilang interpretasyong pagkontrahin yung Ezekiel 18:20 tsaka yung nasa Exodo.
meron pong ibig palang sabihin yung pagdalaw ng Diyos, pagdalaw para tignan kung magbabago ka. Di ba? Kagaya ng ginawa ng Diyos sa Israel, dinalaw sila para tubusin sila, para iligtas sila, bigyan ng pagkakataon. Ayaw mo talaga, mananagot ka sa konsekwensya ng kasalanan mo. Tsaka yung binasa nyo po sa Judas, matagal na po palang panahong binabanggit sa Biblia yan, na meron talagang mga tao nagsasalita ng masasamang salita laban sa Diyos. Darating ang panahon, mananagot po ang mga taong yan, kapatid na Eli. Kaya kung may mga ateistang nakikinig, magbukas tayo ng isip, magbukas kayo ng isip. Huwag kayong magsarado dyan sa paniniwalang saan nyo lang napulot. Wala namang batayan, hindi naman napapatunayan hanggang ngayon. Ayan, tinututulan nyo salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, walang contradiction sa kanyang salita. Walang suwail sa mga salita ng Diyos. Pagka naiintindihan mo, ito awa po ng Diyos, kapatid na Eli, isang kontradiksyong ipinupukol nila sa Biblia, hindi po kontradiksyon, kapatid na Eli. Maliwanag po ang Ganda ng mensahe ibig sabihin. nung napakaganda ng mensahe nung talatang sinasabi nilang kontradiksyon, kapatid na Rodel, kung naiintindihan mo. Kung may guide ka ng Biblia. Pero kung ang guide mo, rebellion, na galing kay Charles Darwin, galing kay sino yung nakangiwi, anong pangalan nun? Stephen Hawking, yung mga yung mga, kung ano-anong mga ateista na yan. Pag yan ang pakikinggan mo, magiging rebelde ka nga sa Diyos. Kasi mga kasangkapan ng demonyo yung mga yan eh. Yung mga ateista na yan eh. Yan ngang mga ateista na yan ang gumagawa ng sari-saring kasinungalingan para huwag maniwala sa Diyos eh, ang tao. Mga kampo ng demonyo. Ngayon, lipat tayo. Bibigyan ko pa kayo ng isa na contradiction daw. Na ang Diyos daw, sabi niya, siya'y mabuti. Tapos ba't siya gumagawa ng masama? Ano? Eto, babasahin nila yung 145:9 ng awit. Kapatid na Daniel. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat, at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Yan. Ang Panginoon mabuti sa lahat. Ang kanyang mga malumanay na kaawaan nasa lahat niyang mga gawa. Ang Diyos pala malumanay, ano? Sa lahat niyang ginawa, malumanay siya. Kaya walang Big Bang eh. Alam mo ba yung malumanay, kapatid na Daniel? Alim na Tagalog eh, di ba? Opo. Mahinahon, hindi pa bigla-bigla. Oo. Malumanay. Kaya walang Big Bang eh. Walang Big Bang eh. Hindi pa bigla-bigla ang Diyos eh. Ang kanyang mga gawa, malumanay niyang ginawa. No? Nasa order. At siya, mabuti siya sa lahat, sabi ng Biblia. Ngayon, ang kanilang pinaka-contradiction daw dito, yung sinabi ng Diyos sa 45:7 ng Isayas. Basahin natin. Aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na ito. Ito ang kanila na namang isang pinagkamalian. Sabi ng Diyos, nilagay ko liwanag, nilikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Tamoy ka, di ang Diyos nyo kay gumagawa ng kasamaan. Mumurahin ang Diyos. Napakatitindi nitong mga walang hiyang ateistang ito. Babasa ng isang talatang hindi nila naintindihan, salita ng Diyos at bababuyin na. Kung mag-iisip ka lang, kapatid, mga kapatid ngayon, meron tayong mahigit sa 70,000 na nakatutok sa atin ngayon ng mga tao. Nagpapasalamat ako kahit paunti-unti, kahit pati 70,000. Sa Amerika yata ang namatay na sa COVID, marami na no? Buti na lang kahit 70,000 may nakikinig sa atin araw-araw.
Baka sakali mabuksan ang isip nila sa awa ng Panginoon. Sabi, aking inilalagay ang liwanag, nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ang kausap dito ay ang kanyang bayang Israel. Ang katunayan sa isa pang talata, kinausap niya ang Israel na kumakathay ka ako ng kasamaan laban sa iyo. Pakinggan nyo ang sinasabi ng talata. 18:11 ng Jeremias, kapatid na Daniel. Ngayon nga, salitain mo sa mga tao sa Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y humahaka ng kasamaan laban sa inyo at kumatha ng katha-katha laban sa inyo. Manumbalik bawat isa sa inyo mula sa kani-kanyang masamang lakad at inyong pabutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa. Ayan, tanyo ha. Ako ikay kumakatha ng kasamaan laban sa inyo. Kagaya nung sinasabi niya sa Isaias, akong Panginoon ay nilagay ko liwanag, tapos nilikha ko ang kadiliman, gumagawa ako ng kapayapaan, at lumilikha ako ng kasamaan. Ito sinasabi niya, directed ito sa bayang Israel, sa bayan ng Diyos, nung unang panahon. Ang sabi niya dun sa Jeremias, ay sa 18:11, ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y humahaka ng kasamaan laban sa inyo. Kumatha ako ng kasamaan laban sa inyo. Ano sabi niya? Bagaman kumatha na siya ng kasamaan laban sa Israel, manumbalik bawat isa sa inyo mula sa kani-kanyang masamang lakad. Pabutihin ninyo ang inyong lakad at ang inyong mga gawa. Ba? Pagmamahal pa rin eh. Magbago kayo. Magpakabuti kayo. Iwan nyo yung masamang lakad nyo. Bakit? Kasi kumatha ako ng masama laban sa inyo. Anong kahulugan ng masama? Is God doing evil things? Or He Himself is doing evil? Gumagawa ba siya ng masama ang Diyos? Ginarantyahan niya sa aklat ni Job na ang Diyos hindi gagawa ng masama. Hindi gagawa ang Diyos ng masama. Ginarantyahan yan. Sabi naman ng iba, ba't ka ganyan? De contradiction. Sabi ng Diyos, kumatha siya ng masama laban sa Israel, laban sa bayan ng Jerusalem at saka sa mga tao sa Huda. Samantalang dito sa kabila, sa 34 ng Job, basahin natin yung 34. 12, kapatid na Daniel. Oo, sa katotohanan, ang Diyos ay hindi gagawa ng kasamaan, ni ang makapangyarihan sa lahat ay sisira ng kahatulan. Ayan magkakontra. Sabi ng isang talata, ang Diyos ng katotohanan, sa katotohanan, hindi gagawa ng kasamaan. Sabi niya doon sa 34:12. Hindi gagawa ng kasamaan, ni ang makapangyarihan sa lahat ay sisira ng kahatulan. Magkakontra yan. Sabi ng Diyos, ako ay gumagawa ng kapayapaan, lumilikha ako ng kasamaan. Tingnan nga natin kung alin ang kahulugan nito. Mga kapatid, ano ba yung kasamaan na sinasabi ng Diyos na kinakatha niya laban sa Israel? Kaya sabi niya, magbalik kayo, pabutihin niyo ang gawa niyo, ang inyong masamang lakad, pabutihin niyo at pati inyong gawa. Kasi kumakatha ako ng kasamaan laban sa inyo. Sabi ng Diyos, as a warning, nagwa-warning siya. Ano ba yun? Basahin natin ang 3 ng Honas. Pakinggan nyo ang kahulugan, mga kapatid, sa Honas. Sa 3 Gs ng Honas. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa,
na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Meron palang kasama ang sinabi ang Diyos sa mga taga Ninive. Ano ba yung kasamaan na yon? Liwaliwanag, sabi niya, 40 araw pa gugunawin ng Ninive, sabi niya. Nangaral ngayon si Jonas, 40 araw gugunawin ng Ninive. Yun ang kasamaan. May magaganap na kasamaan sa Ninive. Ang Diyos ang gagawa nun. Alin yun? Gugunawin niya ang Ninive dahil sa kasamaan nila. Gaya ng ginawa niya sa Sodom at Gomora, na ginunaw niya dahil sa kanilang kasamaan. Ayaw silang magsisi, ayaw silang magbalik loob. Kaya nung sa mauulit na naman sa Ninive, sinugo ng Diyos si Jonas sa Ninive. Nangaral si Jonas, isang araw siyang lakad ng lakad sa, basahin natin yun, 3:4 ng Jonas. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. Ayan, nangaral si Jonas, 40 araw na lang, mawawasak na Ninive. Yun yung kasama ang ginagawa ng Diyos para sa Ninive. Wawasakin niya, susunugin niya ang Ninive dahil gumagawa sila ng masama. Nangaral si Jonas. Ano nangyari sa pangangaral ni Jonas? 3:5, kapatid na Daniel. 3:5. At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. Nung malaman ng mga taga Ninive na wawasakin ng Diyos sila dahil sa kanilang kasamaan, nangaral kasi si Jonas, ano nangyari? Ang bayan ng Ninive sumampalataya sa Diyos. Ano nangyari ngayon sa Gis, kapatid na Daniel? At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ginawa. Ayon, ang kasamaan palang sinasabi na gagawin ng Diyos, yung ganti sa iyong mga kasalanan, yung parusa, yun pala ang kasamaan na sabi ng Diyos sa Israel, eto, lumilikha ako ng kasamaan laban sa iyo, sabi ng Diyos sa Israel. Pero kahit na meron siyang kinakathang kasamaan na paparusahan niya ang Israel, meron pa rin siyang pagmamahal na sinasabi. Sabi niya, magbalik kayo sa inyong masamang lakad, manumbalik kayo bawat isa mula sa kanyang masamang lakad. Umalis kayo dyan. Pabutihin ninyo ang inyong lakad at ang inyong mga gawa. Tingnan mo kung paanong magmahal ang Diyos. Meron na siyang nakahandang parusa, parang sa Ninive. Sabi niya, wawasakin niya ang Ninive. Nung magbago ang Ninive, ano nangyari? Nagsisi ang Diyos sa kasamaang kanyang sinabing gagawin sa kanila. Anong kasamaan yun na gagawin ng Diyos? Yung parusa laban sa kanilang masamang gawa. Yun ang masama na gagawin ng Diyos para sa kanila. Kasi parusa nga yun pero kung nagsisi sila, hindi niya na ginawa yung kasamaan na yun. Ang totoo niyan, mga kapatid, ang bayang sa Diyos, ang makakagawa lang ng masama sa bayan ng Diyos, ang Diyos din Hindi pwedeng gumawa ng masama si Satanas sa bayan ng Diyos o sa tao ng Diyos. Hindi pwedeng pakialaman ng mga demonyo ang sa Diyos. Hindi ka pwedeng hindi tayo dapat maniwalang may magagawang masama sa atin ang masamang si Satanas at ang mga demonyo. Bakit? Basahin natin ang 5:18 ng unang Juan. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama.
Hindi magagalaw ni Satanas ang tao ng Diyos, ang mga anak ng Diyos. Di tayo magagalaw ng masama. Pero kung meron masamang mangyayari sa mga tao ng Diyos, ang Diyos din ang gagawa nun. Bakit? Gagantihin ng Diyos yung masamang ginagawa ng tao. Kasi Diyos siya ng hustisya. Pag ayaw mong gumawa ng mabuti sa kapwa, ayaw mong gumawa ng mabuti sa asawa, ayaw mong gumawa ng mabuti sa anak, ayaw mong gumawa ng mabuti sa kapwa, puro masama ang ginagawa mo sa asawa mo, sa anak mo, sa pamilya mo, abandonado ka, walang hiya ka. Abay, may kasama ang ginagawa ang Diyos para sa'yo. Paparusahan ka. Pero dahil siya'y pag-ibig, pagka nagbalik loob ka, yung sinabi niyang kasama ang gagawin sa'yo, di niya itutuloy yun. Yun ang nasa Biblia. Kaya, ang tao ng Diyos, hindi tayo maaaring galawin ang masama o ni Satanas. Kung meron mang masamang darating sa bayan ng Diyos, ang Diyos ang may gawa nun. At yung masama na yon, ang kahulugan nun, parusa. Basahin natin ang Amos, Kapitulo 3, versikulo 6. Tutunog baga ang pakakak sa bayan at ang bayan ay hindi manginginig? Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon? Sasapit ba ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon? Pagka may sumapit na kasamaan sa bayang Israel, kagaya nung sila ay ayaw nilang makinig, kung ano-anong kasamaan ang ginawa nila, sumamba pa sila sa Diyos-Diyusan, dumating ang parusa ng Diyos sa kanila. 23,000 isang araw ang namatay sa Israel dahil sa salot. Kasi sumamba sila sa Diyos-Diyusan. Hindi sila nakikinig sa Diyos. Kaya sabi ng Amos, sasapit baga ang kasamaan sa bayan na hindi ginawa ng Panginoon? Ang kasamaan, yung parusa, dadating yun sa bayan ng Diyos na Israel. Ang Diyos lang ang makakagawa nun. Kasi on the logic na ang lingkod ng Diyos hindi pwedeng pakialaman ng masama, hindi ginagalaw ng masama, hindi magagalaw ni Satanas, hindi magagalaw ng mga demonyo at ng kung anumang mga kasamaan ang kanyang bayan dahil nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos ang kanyang bayan. Pero pagka ang kanya mismong bayan gumagawa ng masama, ang Diyos ngayon ang maglalagay sa iyo ng masama. Hindi si Satanas, ang Diyos. Alin yon? Yung masama na ganti, parusa dahil sa iyong pagkamasuwain. Hindi ang Diyos ibig sabihin gagawa ng masama na para bang ang Diyos kagaya ng tao na ang tao gumagawa ng masama, nangangalo niya. No? Di ba ganon? Tao gumagawa ng masama, pumapatay, nang-aagrabyado, no? Nandadaya, gumagawa ng masama. Ang Diyos, yung masama na sinasabing gagawin niya sa kanyang bayan, yun yung parusang ganti dahil sa ayaw nilang sumunod. Yun ang kasama ang darating. Kaya sabi ni Amos, sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon? Hindi po pwedeng makasapit sa bayan ng Diyos ang kasamaan na hindi ang Diyos ang gumawa kasi hindi mapapakialaman ni Satanas at ng mga demonyo ang bayan ng Diyos. Nasa ilalim ng full protection ng Diyos ang kanyang bayan. Pero pagka ang kanyang bayan umaabuso, sinasadya, nagpapakasama, ang Diyos mismo ang gagawa ng kasamaan. Kakathasya ng kasamaan laban sa kanyang bayan at yan ang Israel. Basahin natin uli ang 18:11 ng Jeremias. Pakinggan nyo. Ngayon nga, salitain mo sa mga tao sa Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y humahaka ng kasamaan laban sa inyo at kumakatha ng katha-katha laban sa inyo. Manumbalik bawat isa sa inyo mula sa kani-kaniyang masamang lakad at inyong pabutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa. Naghahanda ako ng masama laban sa inyo, kumakatha ako. Alin yun? Yung parusa. Ano? Yung parusa, yung
yung hustisya sa kanilang pagkamatigas ang ulo at matigas ang puso. Naghahanda ako, kumakatha ako ng kasamaan laban sa inyo. Pero kung mapagmahal siya, sabi niya, manumbalik kayo bawat isa sa inyo mula sa kanyang masamang lakad. Inyong pabutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa. Hindi ko itutuloy yan. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Pero pag hindi kayo makikinig, tutuloy ko yan. Gagawa ako ng kasamaan laban sa inyo. Gaya nung sinabi niyang kasamaang gagawin niya sa Ninive, na nang marinig ng mga taga Ninive, nagsisi sila dahil alam nila ang istorya ng Sodoma at Gomora. Talagang winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil sa kasamaan. Natakot yung taga Ninive, nagbalik loob sa Diyos. Kaya ang sabi naman ng Biblia, at ang nagsisi ang Panginoon. No? Nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa. Sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. Nagsisi ang Diyos sa kasamaan. Alin yun? Yung kasamaan, yung parusang gagawin niya sana sa Ninive. Nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, hindi niya ginawa. Ayon. Hindi niya tinuloy ang ibig sabihin. Hindi niya pinarusahan ng Ninive. Kaya yung kasamaan na sinasabi kay Isaias, hindi kasamaan na para bang ang Diyos ay gagawa ng mali, gagawa ang Diyos ng parang tao na nangangalon niya, inaapi asawa, inaapi ang anak, pinapabayaan ang pamilya. Hindi ganun ang Diyos ng Biblia. Napakabuti niya, napakahustisya niya. Hindi siya gagawa ng kasamaan na kagaya nun. Pero kung may kasamaan man siyang ginagawa, nililikha, yun ay kagantihan sa masasamang ginagawa ng taong ayaw sumunod. Pero kung susunod ka, aatras niya yun gaya ng nangyari sa Ninive. Yan ba ngayon? Kontradiksyon? Walang kontradiksyon dyan. Pag binabasa ko, liwaliwanag sa isip ko kasi itong utak ng mga ateista, na Big Bang yan Kaya hindi na maiintindihan ng Biblia Nakuha mo yon kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eddie. Maliwanag naman po yung inyong inihahanay dito sa mga talata na ito ng banal na kasulatan. Malinterpretasyon ang ginagawa nitong mga ateista na pinagkokontra nila yung salita ng Diyos. Sabi nyo nga, hindi mo nga dapat gamitin yan kasi stop ka na dyan dahil di ka naman naniniwala. Pero pagka papasamain mo yung Biblia, gagamitin mo. Pero maliwanag naman yung sinasabi po ng banal na kasulatan na hindi ang Diyos ay gagawa ng kasamaan na kagaya ng iniisip at ipinalalagay at ipinakakahulugan noong mga hindi naniniwala sa Diyos at pinapasamaan Diyos na para bang pinatutunog nila na yung kasamaan na gagawin ng Diyos kagaya ng kasamaan ng tao na kagaya din naman noong sinasabi na pagsisisi na kagaya ng tao dahil gumagawa ang tao ng mali, gumagawa ang tao ng kasalanan, tapos magsisisi siya. Papalagay din nila sa Diyos na gano'n. Hindi rin gano'n ang pakahulugan nun. Kapareho lang din po nitong kasama ang ipinapakahulugan nila na para bang ang Diyos ay mangangalo niya, ang Diyos ay gagawa ng mga kagaya ng kasama ang ginagawa ng tao. Ang liwanag naman po noong ipinakikita ninyo dito doon sa pangyayari sa Ninive na nag-warning nga ang Diyos sa pamamagitan ni Jonas na pag hindi kayo nagsisi, gugunawin yan. Yung gunaw na yan, yan ang masama yan. Pagka mangyayari sa inyo yan, magugunaw kayo dyan. Paanong kagaya ng nangyari kung paanong nangyari doon sa Sodoma at Gomora. Yun namang nangyaring warning na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jonas, pinakinggan ng mga taga Ninive. Kaya nagsisi ang Diyos doon sa kasama ang sinabi niyang gagawin niya. Alin yun? Yung parusa na dapat ay igagawad niya doon sa masamang gawa na ginagawa noong mga taga Ninive. At dahil siya ay Diyos ng hustisya at hindi siya nagbabago, obligado siya na hindi niya
pwedeng hindi gagawin na ia-atras, na hindi niya ia-atras yung kanyang kasama ang sinabing gagawin o yung parusa na sinabi niyang gagawin niya dun sa mga taga Ninive. Dahil nagbago nga sila, humiwalay sila dun sa kasamaan. So obligado ang Diyos na i-atras niya din yun, yung kanyang sinabing parusang kanyang gagawin. Na yun nga, yung kasamaan na kanyang nililikha. Kagaya din naman doon sa Israel, na dahil sa sila'y gumagawa ng masama, ay may warning sa kanila ang Diyos. Ang warning sa kanila, lumilikha ako, kumakatha ako ng kasamaan sa inyo. Kaya ano kayo, magbago kayo. Magbago kayo, umalis kayo dyan, pabutihin ninyo ang inyong lakad at ang inyong mga gawa. Yung sinasabi po dun sa 18:11. Dahil pag hindi, itutuloy ko yung kasama ang gagawin ko, yung kinakatha ko sa inyo. Na alin yun? Yun ang repercussion nung kanilang masamang ginagawa. Yun ang ganti doon sa kanilang kasamaan o parusa doon sa kanilang mga masasamang mga gawa. Na pinapakita pa rin po dito yung kabutihan ng Diyos, na napakabuti ng Diyos na binibigyan ka pa ng chance. Binibigyan ka pa ng pagkakataon. Nagwa-warning pa sa'yo. Parang, eto, babala na ito. Binibigyan kitang pagkakataon. O kung hindi, tutuloy ko itong sinasabi kong gagawin ko na to. Kagaya nung nangyari sa Ninive, umatras sila sa masama, o inatras din ng Diyos yung kasamaan o yung parusang dapat ay gagawin sa kanila na paggunaw o doon sa Ninive. Yun po ang ipinapakahulugan naman ngayon at iniiba naman ng konteksto noong mga hindi naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa Biblia, na pinapatunog nilang akala ko ba ang Diyos ninyo mabuti? Ba't siya gagawa ng kasamaan? Hindi mo naiintindihan na hindi yung kasamaang kagaya noong kasamaang ginagawa ng tao. Kung hindi yun ay kasama ang parusa doon sa kasamaan na ginagawa ng tao. Kagaya noong paggunaw sa Ninive, na yun ay iniatras ng Diyos yung kasamaan na yun na parusa sa kanila dahil humiwalay sila sa kanilang kasamaan. Kaya pag-ibig pa din ang ipinakikita ng Diyos, pagmamahal, pagmamalasakit sa kanyang mga nilikha, na umalis ka dyan, kaya ka winawarningan para hindi ka magkaroon ng o mag-suffer ng consequence nung iyong mga maling paggawa. Ito po naman ay maliwanag naman, kapatid na Eli, na napakagandang ihanay na maintindihan natin na ang Diyos talagang hindi nagbabago Hindi talaga nagbabago ang Diyos. Justice siya. At because He is justice, kailangang pag nagbago yung tao, umiwalay sa masama, babaguhin niya. Hindi niya itutuloy yung kanyang pagpaparusa dahil ikaw ay bumalikwas. Kung hindi ka naman babalikwas, Kaya kapatid na Daniel, kaya natin pinapaliwanag ito, magbago na kayo mga ateista. Iwan nyo na si Big Bang. Malaking kulokoy ng kagaguhan yung Big Bang nyo na yan. At huwag sabihin sa akin na ang papa nga ka naniniwala. Pakialam ko kung naniniwala yung papa nyo. Hindi siya pala naniniwala sa Biblia. Naniniwala pala siya kay Charles Darwin at saka kay Stephen Hawking. Malas lang niya. Pati ulo niya na Big Bang din. Naniwala na siya sa evolusyon at saka sa Big Bang at saka sa primordial soup. Walang batayan sa Biblia yan. Pero kung naniniwala ang isang mangangaral sa Biblia, nunca na mag-iisip ka na sa Biblia may kontradiksyon. Sabi ng Diyos yun Ginarantyahan niya yun sa 8:8 ng Kawikaan, kapatid na Daniel. lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Walang kontradiksyon. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Kanino walang kontradiksyon? Tuloy natin sa 9. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa. Ayun, malinaw pala yan sa nakakaunawa. Pero sa mga madidilimang utak, kontradiksyon talaga lalabas yan. Pero sa mga nakakaunawa, malilinaw sa kanya na nakakaunawa.
Matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Salamat sa Diyos. Nakasumpong tayo ng kaalaman sa kanyang banal na aklat. Kailanman hindi malabo at walang kontradiksyon sa salita ng Diyos. Mauunawaan mo ang konsyensya ng Diyos. Maunawaan mo kung gaano siya kamapagmahal. Gumagawa na siya ng kasamaan, naghahanda na siya ng parusa. Pero pag nagbago ka, babaguhin niya yung kanyang gagawin. Imbis na ituloy niya yung kasamaan na parusa, babaguhin niya, papalitan niya ng kabutihan. No? Pagpapalain kanya. Ayan, kaya wala pong kontradiksyon mga kapatid eh. Gusto ko sana may maitanong tayo na nasa mga bahay, no? Kung pwede lang. Pero pansinin muna natin kapatid na Daniel yung ating nasa hedi social. Ano tawag? Social media kapatid na Daniel. Kung ano ang comment ng ating mga kapatid at mga panauhin. Ito po ang ating mga komentaryo mula sa ang dating daan at the Old Path social media accounts. Si Fernando de Veraturda. Totoo po yan, kung wala ang satellite, hindi ako nakakapakinig dito sa isla ng Bahamas. Salamat po sa Diyos dahil sa makabagong teknolohiya. Si Garnet Garcia, watching po on board Sky Princess bound to Manila. Salamat sa Diyos. Jessica Benore, Catholic po ako. Sa ilang weeks na nag-start ako manood ng Bible study dahil sa tulong ng BF ko, may mga bagay na unawaan na po ako. SSD. June Rivalde, napakaganda talaga ng Bible study na ginagawa ni Brother Eli. Dahil kahit mga hindi naniniwala ay maaaring makapakinig at mabuksan ang isip. Salamat po sa Diyos. Divino Joan, I am a Catholic po, but I learned a lot of things and gained knowledge about what is written in the Bible. God willing po, I want to be part of this religious group and continue to serve God. SSD po. Si Marvin Tanayan, salamat po sa Diyos at pinasumpong niya ako sa pagkaunawa sa mga salita niya. Katoliko po ako pero gusto ko po maanib sa inyo. Sana maging open-minded lang ang lahat ng mga nadidiliman. Salamat sa Diyos. Francel Realosa, salamat sa Diyos, hindi talaga matututulan na totoo ang aral sa Iglesia ng Diyos. Marami mang naninira kay Brother Eli Soriano, hindi matututulan ng sino man ang ipinapangaral niya sa Biblia. Sana marami pang mamulat na tao through this Bible study. Thanks be to God. Si J.R. Navarro, ako po ang tumatak at naluluha pa din ako hanggang ngayon kapag naririnig ko yung katagang sinabi nyo dati na kahit siraan nyo ako ng siraan, okay lang. I know my God and my God knows me. Salamat po sa Diyos sa isang katulad mo, Brother Eli. Josephine Mangalino Campos, Roman Catholic po ako pero natutuwa po akong nakikinig sa mga paliwanag ninyo sa Biblia. Detalyado po lahat. Kesia Andes, God works wonders even if they are unrighteous. There's hope to those who repent. Just listen to Brother Eli's teachings. Somehow you will gain positive outlook in life. Heidi Gesta, lumaki po akong Katoliko pero ang daming tanong sa aking isip at unti-unti itong nasagot mula noong dumadalo ako. Ang daming nasagot. Francis D. Pati pasyong Katoliko laban sa mga Diyos-Diyusan. Pero mismong mga nangunguna sa mga ito, sumasamba sa Diyos-Diyusan. R. Creed Ortega. Dati rin akong Catholic, naramdaman ko meron talagang mali sa tuwing inuutusan kami na humalik sa paan ng rebultong Kristo nila. Salamat sa Diyos, nakaalis na ako sa karumal-dumal na mga gawat paniniwala. Mas maganda ang buhay pag namumuhay ka ayon sa Biblia. Si Arnold Pil Arellano Jr. Dati akong sakristan Katoliko. 6 years ako naglingkod sa mga pari. Salamat sa Diyos, hindi na ako kasama sa lumuluhod sa mga Diyos-Diyusan. Si Ele Ernais, amidst the crisis we are facing today, it is an enlightening and refreshing that we get to hear teachings from the Bible. No more, no less. All truthful and well-versed. Thank God for this opportunity. Si Ryan Robles, kung bukas lang ang isip ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, di siya magagalit kay Brother Eli. Magpapasalamat siya sa Diyos dahil may nangangaral ng katotohanang nakasulat sa Biblia. Si Arnold John de la Cruz, magandang gabi po Brother Eli. Napaka-blessed ko po na nakapakinig po ako sa inyong mga aral na talagang nasusulat. Naway magkaroon ako ng pagkakataon na makaanib sa samahan ninyo. Ramos Infante, Brother Daniel Razon at Brother Eli Soriano, ang tagal ko na rin po sumusubaybay sa Bible study nyo sa YouTube, araw at gabi.
Catholic po ako at nag-born again, pero gusto ko po ang inyong aral. Si Jamil Estacio Quiachon, wala talagang matututunan sa pagiging Katoliko. Naging lasenggo ako at napasama pa sa fraternity noon kasi walang aral ng Biblia. Sa simbahan, puro kwento lang. Salamat talaga sa Diyos na iba ang relihiyon ko. MCGI ang nakapagbago sa akin sa tulong ng Diyos. Ninya, akalain mo yon kahit gaano ka pa kasama pero kung nakitaan ka ng pagbabago, patatawarin ka ng Diyos. Ganun kasarap ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. April John Ong Bustarga, COVID-19 pala is just the start. Rebel atheists beware. Ironically, the biblical principles that these people deem to be contradictory will someday visit them. God willing, God bless us all. Sherwin Kalingasyon, salamat sa Diyos at may Bible study na tulad nito sa mga ganitong panahon na may lumalaganap na karamdaman sa buong mundo. Nakakapagbigay ito sa atin ng kaliwanagan ng ating kaisipan na may Diyos na kailanman di tayo pababayaan. Salamat at my brother Eli na mangangaral ng salita ng Diyos. Isa po akong Roman Catholic. Orly Win, hindi po ako kaanib dito pero ang dami kong tanong at mga maling gawain na naliliwanagan ako. Naaawa lang ako sa mga sarado ang isip na kababayan natin. Ang sarap pakinggan ng totoong aral ng Diyos. Salamat po. Ilan lamang po sa mga komentaryo sa ating social media account, kapatid na Eli. Gusto ko sanang magtumawag ng mga live kaya lang wala na pala tayong oras. Salamat sa Diyos mga kapatid sa inyong pagtitiyaga. Bukas kapatid na Daniel, ano tayo? Bukas po ay araw ng Friday, loloobin po ng Panginoon ay Worldwide Bible Exposition po tayo, kapatid na Eli. Meron tayong questions and answers bukas. You can post your questions in our chat board or take the opportunity of asking live questions sa magitan ng internet connections. Hanggang dito po mga kapatid, salamat sa Diyos. Sana samahan tayo ng Panginoon sa panahon ngayon na kailangan natin ng kanyang tulong, pag-iingat, ang awa niya at ang kanyang magagawa para tayo ay iligtas. As po mga kapatid, Bible Exposition, handaan nyo na po inyong mga tanong. Magandang gabi po sa inyong lahat.